Amen, amen, amen. Napakaganda po. Ang sarap talaga makinig ng Tagalog song, no? Talagang damang-dama mo yung mensahe ng kanta. Amen. Alright, at nakakatuwa lang mga kapatid, no, yung mga kumakanta po dito, especially yung kanina, bunga ng ating pong mga isa sa mga programa, which is the Staying Alive, representing the Team Focus. No, at nakakatuwa na makita po sila na ganyan. Alright? So, kaya tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Despite na wala po ang ating mahal na pastor, ay tayo pa rin ay makakapanginig ng salita ng Diyos. Amen! Shall we all stand up please as Sir Conrad will come and give us the preaching of the Word of God this evening. Praise the Lord, praise the Lord. Good evening po sa inyo pong lahat. Magandang gabi po. Ito na naman tayo. Alright, good evening po sa inyo pong lahat. At ako po nagpapasalamat sa Panginoon at muli pinaintulutan makapagsalita para po sa inyo pong harapan. And also, lalong-lalo na nagpapasalamat ako sa ating mahal na pastor na pinagkakatiwalaan niya tayo to again preach the Word of God. At salamat sa crowd po natin na ito, and I do believe na itong mensahe na ito ay patuloy na magiging blessing po para po sa atin. Good evening din po sa lahat po ng mga pastors po na nandyan, mission churches po natin. Isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Nandyan sa Google Meet, good evening po sa inyo pong lahat. Alright, so again, ay hindi tayo gaano magtatagal mga kapatid, but I do believe na ito pong pag-uusapan natin na ito ay patuloy na magiging challenge po sa bawat isa. No? At again, ang madalas natin pinag-uusapan dito every Wednesday ay patungkol po sa, nagkakaroon po ng series of message ng ating mahal na pastor patungkol po sa ministry and family. Alright? Ministry and family. Kaya yan po ang ating babalangkasin, yan po ang aking tatalakayin ngayong gabi pong ito. At I do believe na ito po ay patuloy na magiging blessing po para po sa atin. Let's open our Bibles in a very familiar verse. A very familiar verse in the book of Joshua. All right? Book of Joshua chapter 24 in verse number. All right, at least alam ninyo mga kapatid, no? You know your Bible. All right? Yan ang kagandahan po niyan, no? At Joshua chapter 24, let's start reading in verse number 14. All right? So sabi ng Bible po dyan, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord." Verse number 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Let us all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon po na ito. Muli, ako po'y inyong magagamit sa paghahayag ng inyong pong salita. Use me, O God. I cannot do this without you, but please, Holy Spirit, please flow through me. Make me a blessing, O God. Kayo po ang siyang maitaas, hindi po ako Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po ako, Panginoon, na patuloy ko pong maabot ang pangailangan espiritual ng bawat isa. At, Panginoon, give us the right spirit, the right attitude, lalong-lalo na sa pakikinig po ng inyo pong salita. Patuloy po kayong siyang maitaas sa natitirang oras. Muli patawad sa aming pagkukulang pagkaasala. In Jesus' name, amen. Alright? Okay, you may be seated, please. Alright, so dito po sa pinag-uusapan po natin, tulad po na nabanggit ko po kanina sa inyo, no? Ang subject po natin, or ang pinag-uusapan po natin every Wednesday is all about ministry and family. Alright, kung matatandaan po ninyo yung tinalakay ng ating mahal na pastor patungkol po sa salitang ministry. Ano yung natatandaan yung salita po dyan? One word, pagdating po sa salitang ministry. Uy, ang tindi talaga. Praise the Lord. Service. Alright? Yan po ang pinag-uusapan po dyan. Pag narinig po natin yung salitang ministry, it means service. Alright?
At pag sinabing service, meron pong minister po dyan. Alright? Meron pong minister po dyan. At yung minister po na yan, it is yun na, nandun na, naputol na yung notes nila doon. Servant. Alright? Tama ba ako? So yun po yun. So again, ministry is service, and then minister is what? Is a servant. Alright? Maganda makita nyo po yan mga kapatid, dahil babalikan po natin at balangkasin po natin yung doon po sa book of Ephesians, mamaya-maya lamang po. Alright? And so, sabi nga dito, so ministry is a service, minister is a servant, or tayo yung sa paglilingkod. Okay? So lagi nyo pong tatandaan yan, huwag nyo pong wawalain po yan sa isipan po ninyo, so that pag may binalangkas po tayo mamaya, hindi po kayo mahihiwalay doon sa ating pag-uusapan. Okay? So every member of the family is a minister, and every member has a what? Ministry. Naalala nyo po ba yon, mga kapatid? So every member of the family, kasi nga, again, ministry and family po yung pinag-uusapan po natin. So each and every one of us right now, sa kalagitnaan po natin na ito, all of us ay merong ministry. Lahat po tayo nandito po ngayon, mapamatanda, mapabata, mga kapatid, lahat po tayo ay merong ministry. Nakikita niyo po ba yun? Kaya nga napakahalaga, magandang makita ninyo yung alin, yung konsepto po na ito. Kasi madalas na nawawala sa atin yung konsepto po na ito pagdating po sa pagpapamilya, lalong-lalo na pagdating sa ministry. Nakikita niyo po ba yun? Kasi nga, minsan ang sasabi lang natin, pag ministry, choir, usher, security, nandyan sa mga technical staff, pag nakikita ka na sa The Baptist Lunch, pag nakikita ka na sa mga lahat, kumbaga, yun yung nakikita natin na ministry. Alright? Pero binabanggit ng ating mga pastor, kung matatandaan niyo po yun, na hindi lang doon na nasasara yung salitang ministry. Kaya nga sabi ko, each and every one of us ay may ministry po sa ating pamilya. Balikan po natin, let's go to the very familiar verse, mga kapatid, in the book of Ephesians. Alright? Para matandaan niyo po, mga kapatid, para hindi po kayo mawala. In the book of Ephesians chapter 5 in verse number 21, this is the biblical pattern ng pamilya. Nakuha niyo po ba ito? Ito po yung pattern ng isang pamilya po. Ephesians chapter 5 from verse number 21 to verse number 25, the Bible says there, submitting yourselves one to another in the fear of God. That is in verse number 21. Verse number 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. And verse number 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Verse number 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be of their own husbands in everything. Verse number 25, the duty of the husband. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. Drop down and go to chapter 6 in verse number 1. This is the duty of you, mga young men at young ladies, kayong mga anak. Ano sabi ng Biblia? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Honor your mother and your father. Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Alright, yung binanggit ko po mga verses po sa inyo, mga kapatid, this is the biblical pattern of a family. Pag nakita nyo po ito, mga kapatid, makikita ninyo yung sinasabi ng Biblia na ministry po natin. Makikita ninyo yung ministry ng tatay. Makikita ninyo yung ministry ng nanay. Makikita ninyo yung ministry ng anak. Nakikita nyo po ba yun? Makikita ninyo yung duties and responsibility po natin. So all of us right now, here in this auditorium, ay makikita ninyo, meron pala akong ministry. Meron pala akong dapat gampanan sa aking pamilya. Meron akong dapat gawin
para sa aking pamilya. May duty ako as a tatay, may duty ako as a nanay, may duty ako as a young man, as a young lady. Nakikita niyo po ba yun? Kaya nga, huwag niyong wawalain sa isipan yan kasi napaka-importante na maintindihan po natin yan. Kasi nga, this will serve as our guide in our family. Itong bagay po na ito ang siyang magiging guide para po sa ating pamilya. Alright? So I hope, huwag niyo pong wawalain yan. Ilagay niyo lang po sa isipan niyo yan. Huwag niyong wawalain yung konsepto po na yan. Alright? Kasi babalikan po natin yan mamaya-maya. Let's go to the context yung pinag-usapan po natin kanina. Alright? In the book of Joshua, gusto ko lang makita ninyo kung ano pong setting po nito. Alright? Ito pong book of Joshua na ito in chapter 24, patapos na po ang termino ni Joshua nito. Alright? Kumbaga, kaya nga tinawag niya, he gathered all the tribes of Israel to Shechem. That is in verse number 1. Mapapansin niyo po yan. Tinawag niya yung mga heads, yung mga leaders, yung mga judges, yung mga officers, and then what? And they presented themselves to God. Alright? Yan po ang setting po niyan. Alright? Kasi nga, ito na po yung, sabi ko, pa-end na yung term ni Joshua po dito. So anong ginagawa po niya? So tinawag niya, may pinresent siya sa mga leaders nitong mga to. Now, ang mapapansin niyo po dun sa binasa po natin in verse number 15, there is a catch, dapat makakatch yung ating isipan or ng ating isipan dun sa binanggit ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alright? Nakuha niyo po ba yun? Ngayon, pag nabasa niyo yun, dapat magkakaroon tayo ng tanong, paano nangyari or anong ginawa or anong sumagi sa isipan ni Joshua, bakit niya nasabi yung mga kataga na ito? Ano yung nagtulak sa kanya para sabihin niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ano yung nagtulak sa kanya? Ano yung nag-push sa kanya? Tulad na lang nung tinalakay ng ating mahal na pastor. Sino yon? Yung a very familiar family as well. In the book of 1 Corinthians. Stephanas, right? Nakita niyo po ba yun? Bakit sila naging addict sa ministry? Ano yung pino-point out ni Stephanas? Bakit humantong siya sa ganon? At binanggit niya na siya ay naging addict sa ministry. Parehas na parehas po sila, mga kapatid. Yung tono ng kanilang pananalita ay parehas na parehas. Very devoted. Very intentional. Nakita niyo po, intentional yung pagsasalita ni Joshua. Ano sabi niya? As for me and my house, we will serve the Lord. Ano pang sabi ni Stephanas? And they were what? Addicted themselves in the ministry. Very intentional. Nakita niyo po, parehas na parehas yung tono po nila, mga kapatid. Ngayon, the big question there is, bakit? Anong nangyari sa taong ito? Anong nangyari sa mga taong ito, sa pamilyang ito? At sinasabi niya, kahit ano pang mangyari, we will serve the Lord. Kahit ano pang mangyari, magiging addict ako sa ministry. Nakita niyo po ba yun? Para malaman natin, no, mga kapatid, na ma-realize natin na napaka-importante nung pag na-realize natin yung salitang ministry. Kasi yan po yung babalangkasin po natin. Why Joshua said these words, mga kapatid? No? Yung as for me and my house, we will serve the Lord. And bakit tinasabi ni Stephanas? Nasabi niya, and they addicted themselves in what? In the ministry of the saints. Bakit? Bakit nagkaroon sila ng intentional? Bakit naging devoted itong mga taong ito saan? Sa ministry po ng Diyos. Yan po yung babalangkasin po natin sa gabi pong ito. And I do believe na tayo po ay pagpapalain at matcha-challenge sa gabi pong ito. Alright, number 1, mga kapatid, bakit po nila nasabi yun? It is none other than He knows the God whom he is serving. Mga kapatid, sa book of Joshua na binabanggit po natin kanina,
kilala niya yung Diyos. Kaya niya nasabi na as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Bakit lumabas sa kanyang mga bibig ito? Kasi kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kasi kilala niya kung sino yung Diyos na tagapagligtas niya. Kilala niya yung Diyos na provider. Kaya niya nasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Dito natin makikita yung importansya na dapat maunawaan natin yung ministry na binabanggit natin kanina. Nakikita niyo po ba yun? Alam na, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, dito dapat natin makikita, balikan natin, again, yung ministry po natin bilang mga tatay. We as fathers, we as parents, we are the one should introduce God in our family. That is our duty, fathers, mothers inside this auditorium right now. That is our duty. Yung introduce natin, yung alin? Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Yung Diyos na tagapagligtas na po natin. Tulad ng ginawa ni Joshua po dito. Kung mapapansin po ninyo, in verse number 1, sabi ko nga, he gathered all the judges, all the officers, all of the heads, mga kapatid. Ginather po niya. At ano pong sabi niya po dito, mga kapatid? Ang sabi niya po dito is what? Pinakilala niya yung Diyos na tagapagligtas po natin. Pinakilala niya po dito in verse number 5, sabi niya po dito, and yung doon sa Egypt, mga kapatid, ang sabi po niya dyan, and he put darkness between you and the Egyptians. Ano pa sabi niya po dyan? I destroyed them before you. Sino itong mga to? Yung soldiers ng Amorites. At sabi pa niya dito, dineliver siya doon sa kay Balaam at kay Balak. Mga kapatid, nakita niyo po ba no? Pinapakita ko lang, mga kapatid, yung pinag-uusapan at sinasabi ni Joshua na ipinakilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya no wonder na sabi niya yon na as for me and my house, we will serve the Lord. Malaking statement po. Kaya it is very important to play our duties, parents, to our children. That is our ministry, to educate them about God. Kaya nga sabi ko po sa inyo, each and every one of us has a what? Ministry. Tayong mga tatay, kayong mga nanay, tayong mga magulang, tayo ang dapat nakikitaan at nag-educate sa mga kabataan na ito sa ating mga anak ng alin? Ng pagkaalam sa Diyos. Dapat sa atin nakikita yan yung ministry po natin. Tandaan nyo po yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi pwedeng maghiwalay ang ministry at ang pamilya. Hindi pwede yan. Pag naghiwalay po ang ministry at pamilya, hindi natin mauunawaan yung duty po natin. Kaya nga sinasabi po ng ating mahal na pastor, ministry ay hindi pwedeng makasagabal saan? Sa pamilya. At ang pamilya hindi pwedeng makasagabal sa ministry. Dapat nagtutulungan po yan para tayo ay lumago spiritually. Hindi nagkokontrahan ng ministry, mga kapatid, at ang pamilya. Pag nagkontrahan yan, merong mali sa pagkakaunawa natin sa ministry. Meron ding mali sa pagkakaunawa natin sa pamilya. Kaya nga napaka-importante na malaman natin ano ba yung ministry, ano ba yung pamilya. Kaya nga inilatag ko kanina sa introduction ko po kanina kung ano po yung biblical pattern. Pag nalaman mo yun, alright, I have a duty as a father. I have a duty as a mother. I have a duty as a what? Young man at young lady. Kaya nga hindi magkokontrahan Hindi dapat maghiwalay yung ministry at ang pamilya. Dapat ito yung nagtutulungan para tayo ay lumago spiritually. Hindi pwedeng, dahil nasa ministry ka, babagsak yung pamilya mo. No! Dapat, sabi ko nga kaya nga nagtutugma yan. Kasi bakit? Aalamin mo yung duties and responsibilities mo inside the home. That is your ministry. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kaya nga it is very important to play the duties of
parents to our children, tayong mga magulang. Napaka-importante po nito mga kapatid, na alamin po natin na tayo po yung dapat mag-educate ng ating mga anak, lalong-lalo na patungkol po sa Diyos. Way back then in Deuteronomy, parents are the first teachers in the home. Tignan po natin mga kapatid, Deuteronomy chapter 6, all right? Chapter 6. Para at least makita po ninyo mga kapatid, Deuteronomy chapter 6 in verse number 6. Let's start reading in verse number 6. The Bible says here, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart." Verse number 7, "And thou shalt teach them" what? "Diligently unto thy" what? "Children. And shalt talk with them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." Nakita niyo po ba, parents? Nakita niyo po ba, mga magulang, kung anong klaseng duty meron po tayo? Now, tell me, parents, nagagampanan kaya natin yung duty na ito? Nagagampanan ba natin itong sinasabi ng Biblia na ito? Na tayo yung nakikitaan at nai-introduce po natin yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Nakikita po ba natin ito mga kapatid? Kaya nga sabi nga dyan, doon sa binasa natin in the book of Joshua, no wonder kung bakit nasabi ni Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi pinakilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam ng mga taong ito kung sino yung Diyos na alam ng kanyang buong pamilya kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po nila. No, kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, it is very important to know our duties and responsibilities sa loob po ng pamilya po natin. No? Kaya nga sabi ko, parents, this is our ministry. Again, parents, this is our ministry to what? Introduce God in our home. Mga magulang, no, mga magulang, please, I'm begging and I'm pleading to you, let's introduce God in our home. Ipakita natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Don't give up when it seems na parang walang pagbabago, na parang hindi mo nakikitaan yung pagbabago sa iyong anak, na parang grabe na yung pagdadala ko sa kanya sa church, grabe na lagi na kami napupunta dito, pero bakit parang walang pagbabago? Bakit ganon? Kapatid, sinasabi ko po sa inyo, wag na wag kang susuko, magulang. Wag na wag kang susuko, magulang. Ikaw nanay, ikaw tatay, wag na wag kang susuko. Kasi gampanan mo lang yung responsibility mo. Gampanan mo lang yung duty mo bilang magulang. I'm telling you, God will answer your prayers. Pag hindi mo ginampanan, how in the world sasagutin ng Diyos yung prayer mo? Pag hindi mo na, pag sinuko mo na, alright, ayoko na, suko na ako, i-give up ko na anak ko na to, i-give up ko na itong pamilya ko na ito, Diablo, sa'yo na to, ayoko na, sayong-sayo na to. Ngayon, paano didinggin ng panalangin yung panalangin mo na ng Diyos natin? Sinuko mo na Ayaw mo na, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, don't give up when it seems that nothing is changing. Mga magulang, wag. No, taon man yan, buwan man yan, na kayo ay patuloy na parang hindi nyo nakikita yung pagbabago sa anak ninyo, kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang susuko, kapatid. As long as ikaw ay nandyan, as long as you have a church, as long as you have a pastor, as long as you have the Word of God, as long as you have these brethren, don't give up. Don't give up. Huwag mong susukuan ng iyong pamilya, kapatid. Huwag na huwag. Ang sasabi ko sa iyo, no? Kaya nga, again, always do your ministry because nandoon yung pagpapala. Nandoon yung pagpapala, mga magulang, no? Kaya nga, i-introduce natin. That is our ministry, to introduce God. Maipakilala natin yung Diyos po sa kanila. Yun talaga, sabi nga doon sa Deuteronomy, pag sila ay lumalakad, pag sila ay nakahiga na, alright, ini-introduce pa rin natin sa kanila. Huwag natin pagsasawaan yun, mga kapatid. Huwag natin panghihinayangan yung oras, mga kapatid. Kaya kayong mga young people, makinig kayo sa akin.
Young men, young ladies, makinig po kayo sa akin. Huwag ninyong sasayangin yung mga magulang niyo na ganyan. Huwag ninyong sasayangin na meron kayong mga magulang na kahit nakaupo na kayo, kahit nakahiga na kayo, Diyos pa rin ang pinag-uusapan. Huwag niyong sasayangin yung mga ganyang klase yung mga magulang, mga young men at young ladies. Yung tinutulak na kayo, halos kalag-kalin na kayo sa church at ibangon na kayo lagi. Huwag ninyong sasayangin yan, mga young people. Lagi niyo po naririnig sa akin to, mga kapatid. It is one of a kind parent. It is one of a kind parent. Not all parents are like that. Hindi ganun. Hindi lahat ng magulang ay ganun. Nakakalad ka rin ka at babagunin ka. No. Halos wala. Bibihira yung ganyang klaseng magulang. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dapat maunawaan po natin, again, yung ministry po natin. Tayo po mga magulang. Again, our ministry as a parent, our duty as a parent is to introduce God in our children. Huwag mong susukuan yan. Huwag mong susukuan, huwag mong bibitawan. Huwag mong sasabihin na wala naman nagbabago, sir eh. Lagi naman kami, Wednesday service, andito. May ministry pa. Naglilingkod pa sa Panginoon. Pero bakit ganun? Walang pagbabago, kapatid. As long as nandito kayo, nakakapakinig yan ng salita ng Diyos, babaguhin at babaguhin niya ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, I can testify with that. I can testify with that, mga kapatid. Yung sinasabi ko po sa inyo ngayon, that is my life way back then. Sabi ko po sa inyo, pag sumuko na ang isang tao, wala na. Sabi ko sa inyo, meron pa bang Sir Conrad na haharap sa inyo pong harapan at magpipreach sa inyo pong harapan patungkol sa pamilya? Kung sinuko ako ng aking mga kapatid, naku po, wala na. Diba? Sabi ko po sa inyo, mga kapatid, napaka-importante na alamin po natin yung duty natin as a parent. Pag nawala na sa inyo yan, alright, hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo sa pamilya ninyo. Kaya nga, ministry and family hindi po yan pwedeng magkontrahan. Alright? Naliliwanagan po ba dyan? Again, don't give up. Alright? Don't give up when it seems nothing is changing. Always do your ministry because the blessings is always there. As long as ginagampanan mo yung ministry mo, kapatid, as long as na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at ginagampanan mo yung duty mo as a father, as a mother, alright, blessings are there. Nandun yung pagpapahala. Alright? As long as meron tayong hininga, mga parents, as long as nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito, wag mong isusuko yung anak mo. As long as meron pa tayong hininga dito, kapatid, wag tayong susuko. Let's keep doing our ministry so that kapag dumating man yung punto na tayo wala na dito sa eksena, nakakalungkot, di ba? Di ba? So that pag dumating yung end or pag dumating na wala na tayo sa eksena, at least meron silang maalala na itong magulang kong ito ay dinala ko sa simbahan. Itong magulang kong ito ay walang pagod akong dinadala sa church. Itong magulang kong ito ay lagi kami nagbabasa ng Biblia. Itong magulang kong ito ay naging involved lagi sa ministry. Itong magulang kong ito ay merong salita ng Diyos. Nakikita niyo po ba 'yon, mga magulang? Kaya huwag niyo susukuan. So that the time will end, mga kapatid. At least marirealize pa rin nila na itong magulang kong ito, hindi niya give up yung kanyang duty. Itong magulang kong ito ay hindi nag-give up sa kanyang responsibility sa akin. At least maalala niya pa rin yun. Kesa naman, wala na, sinuko ako nito. Di ba? At least, there will come a time, mga kapatid, na sasabihin ninyo mga young men at young lady, na salamat sa Panginoon at meron akong magulang na dinala ko sa simbahan. Maraming salamat sa Panginoon at meron akong magulang na walang sawang nagpe-pray sa akin. Walang sawang lumuluhod sa altar. Walang sawang lumuluhod tuwing gabi para ako'y maging matuwid lamang. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga magulang, don't give up in your ministry. Keep doing your ministry. Keep doing your ministry. Na parang walang nangyayari, keep doing your ministry.
Ganun pa rin, kahit walang nangyayari, parang hindi, walang pagbabago. Tuloy-tuloy lang, kapatid. I'm telling you, as long as nadadala at nakakapakinig yan ng salita ng Diyos, merong pagbabago yan. Meron at merong pagbabago yan. They will realize the God whom we are serving. Pag dumating sa punto na wala na tayo sa eksena, alright, they will realize sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Pero hindi ba nakakalungkot yun, mga young people? Hindi ba nakakalungkot yun, mga kapatid, no? Na doon mo lang marirealize yung alin? Yung Diyos na pinaglilingkuran nung wala na yung magulang mo. Nakakalungkot po yun. Nakita na po ba kayo ng ganong klaseng eksena? Nakita na po ba kayo ng ganong klaseng eksena na sasabi niya, Pitay, sana nung nandito ka pa, ako'y kasama mo naglilingkod. Nay, sana nandito ka pa. Ikaw sana kasama ko mag-soul winning. Hayaan mo, Nay. Ikaw na talaga. Sasama na talaga ako mag-soul winning. Sounds familiar po ba yon sa mga nag-funeral service na, sa mga kapatiran po natin? Nakikita niyo po ba yung mga kapatid na sasabihin na, Nay, sana, hayaan mo, Nay. Sana sinamahan na kita nung naglilingkod ka pa lang. I'm telling you, nakakalungkot po yun. That is the saddest scenario in your life, young men at young ladies. Na wag sanang humantong yon, mga young people. Wag niyo nang pantungin sa ganong klaseng pangyayari na kayo ay magsasabi na, sana, sana, sana. Kapatid, kasama na mo na ngayon sa church. Katabi mo na ngayon sa church yung magulang mo. Naiinis ka pa. Naiinis ka pa. Naiinis ka pa. Kasama mo na, kapatid. Kasama mo nang maglingkod yung tatay mo. Kasama mo nang maglingkod yung nanay mo. Huwag mo sasayangin yan, kapatid. Huwag mo sasabihin na, saka na lang. Kapatid, hindi mo alam kung anong meron bukas. Hindi mo alam kung anong meron bukas, kapatid. Hindi mo alam. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas pa naman si tatay. Oops, hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano kalakas yung tatay mo na yan, kahit macho pa yan. Kahit nagbubuhat pa yan. Kahit may six-packs abs pa yan. No? Oh. Kahit ano pa yan, host pa yan ng impormasyong pangkalusugan. Kahit host pa yan ng impormasyong pangkalusugan. Kasi hindi mo alam kung anong merong bukas. Pero sabi ko nga, young men, young ladies, treasure your time with your family. Treasure your time serving them with the Lord. Huwag mong hahayaan, huwag mong papalampasin ng bawat minuto, bawat oras na kasama mo, mag-soul winning ang tatay mo. Kaya habang nandiyan ka pa, kapatid, habang may lakas pa, treasure your time with your parents. Treasure your time with your parents. Again, parents, our duty is what? Our duty to our children is to introduce God in our family. Sabi nga doon in verse number 14, now therefore, fear the Lord. Yan binanggit ni Joshua, mga kapatid. No? Now therefore, fear the Lord. Give reverence. You cannot give reverence sa Panginoon kung hindi mo siya kilala. You cannot give respect kung hindi mo siya kilala. You cannot give reverence sa Panginoon kung hindi mo siya kilala. Kaya nga sabi nga dyan, yung unang point ko po para po sa inyo, He knows the God whom He is serving. Kilala niya. Kaya nga nabanggit niya at lumabas sa kanyang mga bibig, yung alin, yung katagang, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga nabanggit niya yun eh. Kasi alam niya. Pinisa-isa niya, mga kapatid, kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Doon so in verse number 5, into verse number 11, to verse number 12, inisa-isa po niya yan. Kung anong ginawa ng makapangyarihang Diyos sa kanyang buhay. Kaya no wonder na sabi niya, at ang kanyang pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Alright? Ano pa nagtulak po sa kanya para sabihin niya yung ganyang klaseng kataga? Ang binanggit po doon in verse number 14. Ituloy po natin. Now therefore, fear the Lord and what? Serving Him in what? Sincerity and in truth. Serve Him in sincerity. He is serving God in sincerity and in truth. Paglingkuran natin ang Diyos na tapat tulad ng pagiging tapat niya po sa atin. Di ba?
Paglingkuran po natin yung Diyos na tapat po natin tulad ng pagiging tapat niya sa atin araw-araw. Nakikita po ba natin? Nakikita ninyo mga kapatid na ang mga magulang kung gaano katindi yung ministry para sa pamilya? Nakikita niyo po ba yun kung gaano katindi yung dapat nating gawin? Dapat tayo ay mag-serve in sincerity and in truth? That is our ministry as well, mga magulang. No? Yung service na pwede service na pwede nating gawin para sa ating pamilya, no? Hindi ba napakaganda mga kapatid na makita ng ating pamilya na tayo ay naglilingkod ng tapat sa Diyos? Di ba? Yung sincerity and in truth, hindi ba napakaganda noon makikita ng iyong anak, tapat si tatay sa kanyang ministry, tapat si nanay sa kanyang ministry. Hindi ba nakakatuwa yun mga kapatid na yun yung bukang bibig ng ating mga anak para po sa atin? Na nakikita nila tayo na tayo ay tapat na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, that is our duty and responsibility as well. Kaya nga dapat maunawaan niyo yung konsepto kanina, kaya nga binalik ko kayo doon sa Book of Ephesians para makita ninyo ano yung duties and responsibilities natin as a minister, as a ministry para po sa ating pamilya. No? Alright, and then the last point. Sabi ko, hindi tayo gano'ng magtatagal And then the last point. Sabi dito ng Biblia, the last point na binanggit po dyan, and he put away the gods which their fathers served on the other side of the flood. Nakita niyo po ba yon in verse number 14? Nakita niyo po ba yon, mga kapatid? Sabi dyan, now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt. No? Para magampanan po natin yung ministry natin para sa ating pamilya ng maayos, mga kapatid, we need to put away unnecessary things which hindi makatulong sa ministry natin, lalong-lalo na sa ating pamilya. We need to put away those things, those unnecessary things, mga kapatid. Again, tatanungin ko, husbands, what is your duty para sa iyong pamilya? Husband, ano ang duty mo sa iyong pamilya? Husband, ano ang duty mo dun sa binanggit natin sa Ephesians? Love your wives. Mahalin. Nanay, wives, anong duty mo? Submit to your what? Husband. What is the common ground that hinders these duties? What is the common ground that hinders these duties? Number one, pride. Kaya hindi nag-iimikan na mag-asawa, kaya hindi nagkikibuan na mag-asawa. It is because of pride. That hinders, that is why sabi ko sa inyo, in order para magampanan mo yung ministry mo, na ikaw husband, ikaw nanay, para magampanan mo yung ministry mo, I'm telling you, you need to put away that pride. Para mas lalo mong mahalin yung asawa mo, para mag-submit ka sa asawa mo, you need to put away that pride. Nakikita niyo po ba yun, mga magulang? Kayong mag-asawa, kaya hindi pa kayo nagkikibuan ngayon dahil sa pataasan ng pride. Pumunta kayo dito sa church nang meron kayong galit sa isa't isa. Again, pride po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, para magampanan po ninyo yung duties and responsibilities po ninyo bilang husband, bilang wife, para mag-submit ka, tanggalin mo yung pride mo. You need to remove, put away those things that will hinder you. Para alin? Para magampanan mo yung ministry mo sa pamilya mo. Young people, what is your duty? Young people, what is your duty? Young people, what is your duty? Obey. Obey, young people. Young people, young people, obey. Again, young people, that is your duty. Now, what is the number one hindrance para hindi mo magampanan yung duty mo na yan? Sa tingin po ninyo, ano kaya yung number one
Kaya hindi nyo magampanan yung duty nyo na yan. Number 1, gadget. Ha? Ha? Young men! Young men! Young ladies! Young ladies, kaya hindi nyo magampanan yung mga responsibility na mag-obey kayo sa inyong mga magulang. It is because of your gadgets. Nilamon na kayo ng sistema, mga kapatid. Nilamon na kayo ng sistemang ito na pagdating sa gadget, ayaw mo nang lingunin yung magulang mo. Dahil sa gadget na yan, pag sinabi ng nanay na, anak, bili mo ko ng ganito, maya na. Dahil sa gadget na yan, hindi mo na magampanan yung sinasabi ko sa iyong responsibility mo to obey your parents. Ako, nakakasakit yata ako ng mga young men at young ladies ngayong gabing ito. But truth will set you free, young men. Kinakailangan natin maliwanagan sa mga bagay-bagay nito. Sabi ko nga, kaya nga dapat maliwanagan ka sa ministry, yung duty mo sa iyong pamilya. Para maunawaan mo yung duty mo sa iyong pamilya. Again, number 1 that hinders your duty to obey your parents is what? Your gadgets. Binigyan kayo ng gadgets, mga kapatid, hindi para maging hadlang yan para sundin ang inyong mga magulang. Binigay yan primarily to communicate. Iba yan naman ang cellphone eh. Komunikasyon saan? Sa inyo. Para may contact, para ma-message kayo in times of emergency. Akala mo in times of emergency, kailangan iPhone Pro Max? In times of emergency, kinakailangan ko lang talaga yung iPhone 15 Pro Max eh. Matindi talaga. 1 terabyte or 2 terabyte, kailangan ko yun. Kasi in times of emergency, kailangan matawagan mo ko. Ayos talaga yun, no? Ayos talaga. Parang totoo din talaga, no? Pero sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, number 1, kaya hindi nyo gampanan yung mga ministry ninyo to obey your parents, it is because your gadgets. Aminin man natin sa hindi, mga kapatid. You need to accept it, mga kapatid. You need to accept it na yan po isa sa mga hindrances kung bakit hindi ninyo sinusunod ang inyo pong mga magulang. Pag inutusan kayo, simple lang. Anak, bilhin mo ko ng ganito. Anak, pwede mo bang ihugas ito? Anak, pwede mo bang itiklopin ito? Ay, hindi mo gagawin yan. Iisang tabi mo yan hanggang sa dumating na yung magulang mo galing trabaho. Kapatid, gabi na yun, ha? Hindi pa rin ligpit yung higaan. Gabi na yun. Gabi na yun. Kapatid, hindi pa rin ligpit yung higaan. Si nanay pa rin. Si nanay, anak, titiklop ko na kasi matutulog ka na eh. Anak, titiklopin ko na itong higaan mo na ito. Kasi matutulog ka na. Akalain mo yun, mga kapatid. Yung inutos na hugasin mo to, anak, pagdating ng nanay, yun pa rin ang higuasin. Nandun na. Ang naghugas na yung ipis. Ang naghugas na yung daga. Nakakalungkot, mga kapatid. Bakit? Kaya hindi magampanan yung responsibilities. It is because of gadgets. Number 2. Meron pa number 2 eh. Meron pang number 2 eh. Sasabihin ko ba to? Young men, sasabihin ko ba to? Ha? Meron pang number 2 kung bakit hindi ninyo nasusunod ang inyo pong mga magulang. Number 2 is what? Your friends. Yung mga nagsusulsol sa inyo, yung mga kaibigan po ninyo na hindi magandang impluwensya sa inyo pong buhay. Yan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi ninyo nasusunod ang inyo pong mga magulang. Akalain nyo po yun, mga young people, mas susundin mo pa yung kaibigan mo kesa nagluwal sa'yo? Mas susundin mo pa, mas susundin mo pa yung payo ng magulang ng iyong kaibigan na hindi nagluwal sa'yo? Yung nanay mo na dinala ka 9 months, ang hirap dalhin. Ang bigat dalhin.
Yung inalagaan ka magmula pagtanda mo, ayaw padapuan ng lamok, ayaw padapuan ng langaw. Kapatid, mas pipiliin mo pa yung pagsunod mo doon sa kaibigan mo kaysa doon sa nagluwal sa'yo. Nakakalungkot mga kapatid. Dumarating ba yan sa punto ng young people? Yes, dumarating po yan. Kaya nga isa sa mga hindrances, mga young people, kung bakit hindi ninyo masunod ang inyo pong mga magulang, it is because of your friends. That is why you need to choose your friends. Alamin kung sino yung nag-iimpluwensya sa inyo. Alamin kung sino yung nagbibigay sa inyo, nagfi-feed sa utak ninyo. Akalain mo yun, sasabihin sa iyo ng magulang ng iyong kaibigan, huwag mo na sundin yan. Wala namang kwenta yung tatay mo eh. Oh, tignan mo, parang baliw na yung tatay mo. Walang ginagawa. Tignan mo, parang lagi nasa church. Dito ka na lang. Ano lang tayo, inuman tayo. Akalain mo, mas susundin mo yun? Mas kukunin mo yun, kapatid. Mas kukunin mo yung advice na yun. That is sad. Young men, young ladies, sana nakikita nyo at naunawaan nyo itong mensahe na ito para makita ninyo yung kahalagahan, sabi ko nga po, ng ministry po ninyo. Again, kayo po, yan po ay isa sa mga hindrance, dalawang bagay na nagiging hindrance sa pagdating sa ministry po ninyo bilang mga young men at young ladies. Gadget and friends. Nakasakit talaga ako ng mga young people ngayong gabing ito. Nakasakit ako ng mga young people ngayong gabi pong ito. But salamat sa Panginoon, merong salita po ng Diyos na patuloy at patuloy na magbibigay po sa atin ng katotohanan. The truth will set you free, young men. You need to accept. Kailangan mong i-accept yung katayuan mo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, para in order for you na magampanan mo yung responsibility mo as a young man at young lady, put away these unnecessary things. Put away these things. Put away these things. Husbands, wives, put away your pride. Para magampanan mo yung duty mo na mahalin ng iyong asawa. Husband, para makibo mo na yung asawa mo na yan, put away your pride. Isantabi mo yung pride, kapatid. Wives, para makapag-submit ka sa iyong asawa, put away your pride. Young men, young ladies, in order for you to obey, two things. Bakit two things lang? Doon sa pride lang Young people kayo Wala tayong magagawa. Ha? Kulang pa yun, madami pa yun. Kasi pag inisa-isa ko yun, kukulangin tayo sa oras. Gadget and your friends. In order for you, para magampanan mo yung ministry mo to obey your parents, you need to put away these unnecessary things. Remove these things from your life. Remove. Tanggalin mo na. Alisin mo na. Kung alam mo yung gadget mo, yung yan, hindi nagiging blessing sa'yo, alright, tanggalin mo na yan. Remove. Tulad niyan, may Shopee. Tulad niyan, may Shopee ako Tanggalin niyo na po yan, yung Shopee na yan. Yan. Isa sa mga hindrances yan Ay, hindi na. Wag na, tatagal tayo. Tatagal tayo pag binanggit ko yung Shopee na yan. Well, anyway, so I hope mga kapatid, as I conclude this message, I hope that these three things will help you to say, as for me and my house, we will serve the Lord. I hope that these 3 points, masasabi mo, as for me and my house, we will serve the Lord. At mas lalo nating magagampanan ng maayos yung responsibility natin. Tayong mga tatay, tayong mga magulang, at kayong mga anak, magagampanan ninyo yung responsibility ninyo sa loob. Bakit? Naunawaan ninyo, ano bang ministry? Ano ba ang family? No? Kaya nga, hindi ba napakaganda mga kapatid, ng isang pamilya na lahat kayo ay naglilingkod sa Panginoon? Isn't it great mga kapatid? It is a great sight ng isang pamilya, magmula sa tatay, magmula sa nanay, anak, naglilingkod, may ministry. Hindi ba napakaganda nun?
Kaya nga, magagawa lang natin ito mga kapatid kapag lubusan nating naunawaan yung duties and responsibilities natin sa loob ng tahanan po natin. Kaya nga inilatag ko po yan para po sa inyo. Para lalo natin maiintindihan yung ministry sa ating pamilya. I hope maliwanag po yun. Tayo po yung magsitayong lahat. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala po sa lahat. Maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa natapos po na paghahayag ng inyo pong salita. Thank you, O God, for using me. I've done my part, O God. Please speak to each and every one, especially to the families, Panginoon, na patuloy sila na mag-commit, na tanggalin ang mga bagay-bagay na hindi kanais-nais, Panginoon, para magampanan po nila yung ministry na pinagkatiwala niyo po sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na mag-commit, Panginoon, ngayong gabi pong ito. Kaya, O Diyos, kayo po patuloy na maitaas sa natitirang oras. Muli patawad sa aming pagkukulang pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa narinig po namin mensahe. Salamat po Panginoon sa katotohanan mula po sa inyo pong salita. Thank you, O God, for using Sir Conrad. Bless him and bless his ministry, O God, and bless his family. At salamat po Panginoon sa paghahayag niya po ng inyo pong salita. Nawa Panginoon, ang narinig po namin mensahe ay patuloy po namin itong magamit Panginoon sa inyo. At masumpungan niyo po kami, Panginoon, na matapat na naglilingkod ang bawat pamilya at bawat miyembro ng pamilya, O Diyos. Muli, Panginoon, pinupuri po namin kayo sa ginawa niyo po sa amin sa gabi po na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.